Pinangalanan po ng International Criminal Court ang 5 biktima ng manugong drug war na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ay mula sa 78 pangalan ng mga biktima na nakasulat sa dokumentong naunang inilabas ng International Criminal Court, ngunit naglalaman lamang ho noon ng redacted information o nakatagong mga impormasyon. Sa ginanap nga na confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo, tinukoy ng tribunal ang 5 mga biktima na napatay sa mga serye ng operasyon at vigilante killings. Una dito ay si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Rosales Pinoza Sr. Siya po'y dati siyang pinangalanan ni dating Pangulong Duterte na sangkot sa illegal na droga o itong illegal drugs trade noong Agosto ng taong 2016. Naaresto po siya noong October 2016 dahil sa illegal na droga at illegal possession of firearms. Pinagbabaril po siya kinalaunan sa loob ng kulungan noong November 5, 2016 at lumalabas na rub-out ang nangyaring pagpatay batay sa record ng National Bureau of Investigation. Pangalawa rito ay si Raul Yap. Kapwa detainee po siya ni dating Mayor Espinosa. Inakusahan si Yap na nanlaban din sa mga pulis habang nasa loob siya ng kulungan. Ang pangatlo rito ay si dating Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Reynaldo Parehinog Sr. Pinangalanan po siya ni dating Pangulong Duterte na sangkot sa illegal na droga o illegal drugs trade. Yan po'y nangyari noong Agosto 7 ng taong 2016. Siya po'y napatay sa police raid sa kanyang bahay sa Ozamis noong July 30, 2017 habang inihain ng search warrant sa kanyang property o doon po sa kanyang bahay. Pang-apat ho rito ay isang sibilyan na si Benjamin Vista. Kasama ho sa drugs watchlist ni dating Pangulong Duterte etong si Vista at napatay po siya ng mga pulis sa Tondo, Manila matapos umanong manlaban noong October 5, 2016. Inakusahan siyang ng agaw ng baril ng mga pulis. Ang panglima ho rito mga kabumbo ay itong 17 anyos na estudyante na si Kian Lloyd de los Santos. Siya po ay nabaril sa anti-drug operation sa Caloocan City noong Agosto 16 ng taong 2017 matapos umanong manlaban. Hindi siya kasama sa barangay o police drugs watchlist, ngunit taliwas po sa kuha ng CCTV, siya po ay hindi nanlaban. Kinalaunan mga kabumbo, kung ating pong babalikan ang record ng korte, kinasuhan po ng murder ang 3 pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian de los Santos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.